Tatlong araw kami nag-ikot sa probinsya ng Quezon, sa syudad ng Lucena at Sariaya. Madalas naman kami magpunta sa mga lugar na ito, pero ito ang unang pagkakataon na kasama namin si Baby Cinco. Nag-camping ulit para masubukan kung kaya namin na may kasamang baby. At matagal nga din kami hindi nakalabas-labas simula nung naipanganak si Baby Cinco. What's up? We're back on the road again. We're on the road again. Ayun mga amigo, kamusta po? Another vlog na naman. Another camping, beach camping adventure. Samahan nyo kami. At mag-iikot naman tayo ngayon sa Quezon Province. Na tayo banda sa Tanay. Papunta tayo ngayon sa Quezon Province, sa bayan ng Lucena. At kasama ko ang aking mag-ina. Hi! Bagong gising si Cinco. Diyan lang yan natulog. Kanina pa kami bumabiyahe. Medyo matraffic. Tinanghali na kami nakaalis. Kaya padilim na. Malamang gabi na kami makakarating sa bayan ng Lucena. Tapos yung paghahanap pa uli ng mapupuntahan or ng resort. Yan. Camping ulit tayo. Beach camping ulit. Maghahanap tayo ng magandang lugar, beachfront sa bayan ng o sa syudad ng Lucena. Dito ulit kami sa likod ng Rizal, dumaan. Backdoor ng Rizal kung tawagin. Patanay, Fami, Laguna. Nakatipid ka na sa toll, nakalanghap ka pa ng sariwang hangin. Stopover muna. At nahihilo na si Cinco, ang baby. Cinco, tagal-tagal din hindi bumiyahe. So 7-Eleven dito sa Lokban. Lokban, no? Yeah. Lokban pa kami. Ilang oras na tayo? 4 hours na tayo bumabili.
Traffic tayo sa Rizal eh. Kainta at saka Antipolo. Intact po. Tapos Teresa. Paglagpas, pagdating na natin ng Tanay, doon na tuloy-tuloy yung biyahe. Nahilo si Sigo. Nahilo ka Sigo. Nahilo ikaw? Mainit. Init. Kape tayo ulit. Kape tayo. Head northeast on Nagsanamo Road. Pag gusto mo daw, kinuha na niya. Tayo rin. Aga na lang siya kinuha. Lucena na kami. Nasa bayan na kami. Ginabi na. Alas 9 na kami nakarating. May nakita kami sa Google Maps na resort, beach. Try namin na puntahan. Try namin mag-walk-in kung pwede pa. Opo. Pinablog ni Papa yung pwede ko. Opo. Okay. So, dito na kami. Yung daan na yan, papunta na sa tabing dagat. Sana, sana bukas pa. Sana payagang kaming mag-walk-in. Yun, try natin yan. Anong ating kapalaran? Drive in. Drive-in. Kasi the drive tayo. Okay. So, from main road, mga 20 minutes papasok. Okay naman yung kalsada. Tingnan na lang natin kung okay yung dagat na pupuntahan natin. Medyo masukal na yung mga daan dito. Ito na naman po kami. Ito na naman kami sa mga ganitong daanan. Nakita kami kasi sa dulo. Try namin puntahan kung may resort. So, check lang namin pag wala. Balik na kami. Oh, Private property. O, paano ka ngayon na-atras? oh. Ay, may ari. Bukas balikan natin. Ito na naman kami. Ilaw, walang ilaw, sobrang dilim. Mahina yung backlight ko. Haba tuloy na atrasan to. Hindi ka makapag-backing, talagang sakto lang yung daan sa sasakyan. Ito. Pasok. Wait, i-atras ko para makita yung Yan. Sunshine Beach. Pasok kami dito. Try lang. Pag wala, uwi na. Buti na lang hindi maulan. Kaya tuyo ang lupa. Mga 2 minutes, 3 minutes ang papasok sa loob. Sana lang okay yung daan. Ito ang hirap atrasan. Oh, ito mahirap. Padaan. Si mama, uwi ka na sa mama mo. Gabi na.
kami. Medyo masikip lang yung daan. Pero kaya naman. Food for island hopping. Kuwebang, Lampas, Sandbar, Hala, sabit yung bunga. May mga bunga. Pwede dito Kuwebang Lampas ka. Dito ka sasakay papuntang Kuwebang lang. Ayun o. Maluwang na yung parking nila. Sa labas. Ilang hangin yun. Pagka wala ginabi tayo sana may tao. Sunshine Beach. Kung sarado na, at least nandito tayo sa labas, pwede na. Dito na tayo matulog. Ubra na to. Wala nga ng hangin. Wag lang malamok. So yun lang, sana wag lang malamok. Maybe. Area, ang ganda ng area. Buti pinayagan akong pumasok. Huwag nyo na pong pailawin na. Hindi, bubuksan ko lang yung screen namin. Nakanak ko hindi ko nakapansin. Okay lang po kahit madilim. Hindi, kasi Ito, pinayagan tayo pumasok. Pero hindi daw sila nagpapasok ng sasakyan. Kasi maliit lang yung space. Ma-occupy lahat pag pinasok yung mga sasakyan. So ngayon pinayagan lang kami dahil gabi na para makatulog lang. Ganda ng lugar ng pupasok. it's the water. Bukas makikita natin yung ganda ng lugar na to. May jellyfish. Oh yeah, it's alive. Buhay Laki yung itim. Wow, it's your first time, baby. First time niya sa dagat ni Zika. Ayun, may crab. May crablets. Oo nga. Wow. Laki. Mag-ingat sa, ano yung nakalagay? Bato. Maraming bato. Oo nga. Opo. Pinasok na namin sa loob. Pwede ka nang pumesto dito. Ang ganda ng lugar. Bisa niyo. Medyo mahaba yung biyahe namin at ginabi na. Hindi naman kasi kami nagmamadali. Kaya laking pasasalamat namin sa may-ari ng resort at pinatuloy kami kahit malalim na ang gabi. Pinalad din kami na kami lang ang tao dito o kami lang ang guest. Kaya nasolo uli namin ang resort. Wala gaanong bahayan sa katabi ng resort kaya wala kaming naririnig na ingay o mga nagbibidyoke.
At isa, stricto daw sila pagdating sa ingay paggabi. Kaya makakatulog ka ng payapa dito. Solo namin yung resort. Ang presko, ang tahimik. Nakaka-relax. Tahimik. Andiyan ka. Antok na. First time makita ng pusa. Hindi, grabe ka. Sa mga ano po, ngayon lang nakapag-panood sa amin. Subscribe na kayo. 10 months old the baby. Ang aming kasama. At 18 years old na nanay. Wow, 18. Hindi gano'n nag-react ako. Sabi ko nga, wow, 18. Tapos 21 years old na Ayaw. tatay. Kaya, hindi ako pinabata. Kasi papabatain mo rin sa sarili. Kain mo na, tapos tulog na. Tapos makita natin yung sunrise dito bukas. Yan. Kahit sa ang bahagi ng Pilipinas, basta nasa tabing dagat, ay bumabangon talaga ako ng maaga. Dahil lang sarap titigan ng pagsikat ng araw. Pansin nyo ba, kahit nasa mamahaling resort o sa tabing kalsada lang na walang bayad, iisa lang ang binibigay nitong ganda. Nasa sayo na lang talaga kung saang lugar ka mas magiging masaya. Tumaas na yung dagat. Tubig dagat. Bye-bye. Unang pagdaragat pala ni Cinco. Hi guys, sabi mo hi. Kaso hindi na kami maliligo. Doon na lang kami sa Sariaya maliligo.
So, kamusta naman? Okay naman. Ano? May... Kamusta ang unang araw, ay unang beses na kasama natin siya sa loob ng van? Ano lang, Natulog. kailangan mong bumangon pagka iiyak siya. Oo nga, yun lang yung ano, mahirap no? Tsaka yung ano, kasi normally sanay siya sa bahay, itatayo siya pag Tatayo pag sa bahay. Ihele. Dito, pag kailangan siya ihele, meaning lalabas ka ng sasakyan. Pero buti hindi naman siya ganun kagabi. Kaninang madaling araw. Baby, sing ka. Come here. Come here. Hi! Sabi mo hi guys. Bye guys. Bye. Say bye. Bata na itsura eh. Bye. 10 months na yan. Lapit na mag-birthday. So yan, ininit na lang namin yung ulam kagabi. Hindi namin naubos. Mahirap dito kasi plastic to eh. Baka malusaw pag pinatong namin. Kaya dito na kami nagluto sa gilid. Ayan. Diba? Tapos ito. Ayan ang aming view ulit habang kumakain. Baby pig. Baby king. Ako ginaya lang yung Peppa Pig. Diba? Peppa Pig. Yan ba intro ni Peppa Pig? Oo. Naubos din. Sa PC. 5. Wag mong ano, hindi ako makakain. Hirap pag-ulit. Ano siya sa kanyang business. Kasi ako ang oo. Bigyan na namin siya ng skin. Ayan na. Kunin mo na, ihagis na. Baby, ako na. Muntik na. Mobile na ka pa. No choice kami kundi Ubusin mo na ka. cellphonean. Kawain ka na. Ubusin na nga natin yan. Tira mo ako sa baw. Binagsak na. Ayaw dumede. Ayan. Sinusubo mo yan. Siyempre. Gusto mo daw? Yummy. Okay na sa kanila, baby. So, hindi na kami nag-set up ng mga camping chair tsaka table. Wala namang tao, kami lang ang guest. Kaya pinagamit na nila tong area na to, free na lang. Solong-solo na naman namin ang resort. Ay, sure buhay.
Punta kaming maligo sa dagat nga. Doon na lang kami sa Sariaya. Natulog na si Singko. Masakit sa balat yung ano, yung tama ng araw. Ito pala yung ano, unang ano, car camping vlog namin na ano, kasama si Singko. Natuloy din yung mga pinaplano namin nakaraang taon pa. Ngayon lang natuloy. So yun, na-experience namin yung ano, matulog ng kasama na siya sa loob ng van. At maraming adjustment ang kailangan gawin. So yung mga nakaraan naming ano, video, andun kami sa Burawan sa Pagbilaw. Diyan lang po yun sa kabila. Kabila niyang nakikita yung ano na yan, kabundukan. Tapos nandito banda yung ano, Kuwebang Lagpas. Kuwebang Lagpas. Yan. Yan. Check nyo din yun. Yung mga nakaraan naming pag-iikot sa Quezon Province. Mauban, Real, Infanta, and General na car. Pagbilaw na daw to, itong lugar na to. Pero nung chinek kasi namin sa mapa, kaya namin to nahanap sa Google Maps. Nag-check lang kami doon. Tapos nakita namin to sa may boundary ng ano, boundary na to ng Lucena at Pagbilao. Pero doon sa maps, sakop pa siya ng ano, ng area ng ano, Lucena. Pero sabi nila Pagbilao na daw ito. O baka Pagbilao na nga talaga ito sa ano, sa titulo. Pero yun, i-upload na lang namin to sa ano, sa video sa pag-ikot namin dito sa Lucena. Boundary na lang naman din. So hindi na kayo nalalayo, pwede nyo nang puntahan to kung nasa Lucena kayo. Kagabi, yung pinuntahan namin, parang nakita namin magandang spot kasi parang nasa dulo siya. Tapos yun nga, medyo puti yung buhangin. Pagdating namin doon kagabi, close, private property. Tapos tinanong namin kay ma'am doon sa may-ari dito, ano pala, sa kanila din daw pala yun. Tapos plano nilang gawing ano, camping area. So maganda, malawak doon. So yung mga magka-camping, car camping, sana ano, soon ma-open na nila sa public. Maraming mag-e-enjoy dyan sa mga yung mga mahilig mag-camping. Maganda yung lugar doon. Ano, Ronaropa. Malapit-lapit lang to sa Metro Manila. Mga 4 hours, 5 hours na travel, nandito ka na. Pwedeng mag-car camping, tent pitching. Meron din naman silang room for rent, aircon or fan. Yan. At meron silang mga cottages. Ilan po ba to? Tatlo? Tatlo lang po. Yung isa po malaki po. 2.8 po yung malaki. Ayun po pag gusto niya. Kahit alin po? Ito po ang kubo number 2. 2.5. Ang ganda. Ang salamin. Pero maganda. Tapos may ano po, aircon. Okay lang po pumasok. Okay, aircon. Tapos may CR. Long na CR. Magkano po sa ganito? Diyan, dito ate. Yan po ay 1.5. 1.5. Tapos sa function hall po, 3,000 yung function hall. Tapos 400 po sa mga ano po, yung mesa. Yung ganito po, magkano po? 1,000. 1,000 na po yan.
car camping, Ang car camping po sir ay yun po ay 1,000 po bukod pa po ang entrance. Pero ang sasakyan lang po 1,000. kasama po pag may may tent. Tapos another 180 para sa entrance per person. Ayan. Tapos dito lang po pwede. O okay lang naman dito. Sa mga dyan lang po sa Sa may sa unahan. Okay. So ito yung function hall nila. Pwede nyong rentahan. 3,000. Yan. Maambon na. Ayan. Nawala yung init. Pumeresko. Tapos dito naman yung pwede mag car camping. 1,000 para sa car camping. Tapos 180 para sa per person. Tapos dyan ka pwede mag tent pitching sa unahan. Yung tent 300. Tapos entrance din ulit na 180. So ganito po yung mga 400 na mga mesa. Maganda yung lugar. Social. Parang parang wala ka sa probinsya. Yung datingan ng may class. Tapos stricto sila sa ingay. Kaya yun ang isang kinaganda dito. Pwede talaga to sa mga masiselan. Maayos dito. Ganda ng lugar. So hindi lang nawalisan pa yan kasi weekdays kami pumunta. Walang bisita. Yan. Tapos nag-aayos pa nga sila. Naglilinis. Yan. Mababait yung mga staff. Tapos andito yung may-ari. Kay ma'am, thank you po. Nagpatuloy sa amin kagabi. Kahit alanganing oras na kami nakarating. So yan yung tent or cottage na 1,000. Hanggang dito. At dito ang CR nila. Yan. Ang common CR. Parang parang maliit na sapa, lake o ilog. Natuyo lang ngayon. Yan. Ganda nga ng dating parang may tinutuloy ang pang bridge. Yan, lalaki. Tapos babae. Malawak yung CR nila. Maayos, maganda, malinis. Pwede sa mga masiselan. Ang parking po talaga ay doon sa labas. Pinapasok lang kami kagabi kasi nga gabing gabi na kami nakarating. At yun, sa labas yung parking, except doon sa kung magka-car camp kayo, may bayad nga na 1,000. Dito kayo sa loob. Pero kung kayo ay magka-cottage lang, magmimesa-mesa, yan ang parking sa labas. So yun, paalis na kami. Pasariyaya naman. Are you ready? Ayun. Thank you po sa Sunshine Beach. Na-enjoy
namin ng overnight dito. So peaceful. Sayang lang hindi nakaligo ng dagat. Marami pa namang araw. Tsura niya sa umaga, hindi naman nakakatakot. Nakakatakot lang yung kagabi kasi madilim. Pero ayun, sobrang greeny. Mga bahayan naman, hindi naman siya sobrang liblib na lugar. Ayan, Sunshine Beach. Ito na, sementado na. Stabilize pa yun. Awesome city. Nitong mga nagdaang buwan, patong-patong ang dinanas naming problema at hirap. Hindi na halos may paliwanag kung paano kami nakaraos. Kaliwat kanan ang pakikiusap, walang hintong pag-iyak. Basta hindi kami sumusuko sa panibagong hamon na lumilitaw. Patuloy lang kami sa walang hintong pagkilos at panalangin. Basta lagi mong tatandaan, kaibigan, ang paghingi ng tulong ay hindi pagpapakita ng kahinaan o paraan mo ng pagsuko, kundi ito isang paraan mo sa paglaban. Dahil pinapakita mo na hindi ka pa nagpapatalo
at hindi pa tapos ang laban.